Mamurayag bang mo? Mapagpalang araw po dito naman po tayo sa tahanan ni nanay at saka ni sister upang magdala ng mabuting balita dito sa barangay 102 Sumic, District 1, Tondo, Manila. Wala na. Yan, kumakandidato siya. Magdadawa po siya, magdadapan. Ano lang po? Report. Magnanay sila. Dahil po kami hindi magkasundo. Araw-araw po,ag-aaway po kami dahil tatay ko sobrang kulit. Super kulit. Makulit daw yung nanay niya. Ganyan po talaga yung mga elderly. Bumabalik sila sa pagiging bata. Kaya nagiging makulit po yung mga matatanda. Tandaan niyo po yan. Mula sa bata, di ba ganyan, tumanda, then bumabalik sa pagkabata. At sublim tiwigs, ang nga ni Ilocano. Kaya nagiging ano po yan. Hindi na kayo magtataka kung bakit yung mga elder natin, yung matatanda natin, ay ipagpapasisi nyo po sila kasi pumabalik na po sila sa kanilang pagkabata. Kaya makukulit na yan. Yan. Wala tayong magawa. Ganyan talaga yung buhay ng tao. Ang cycle ng tao, yan ang cycle talaga. Wala biyang pagbilalari hindi. Natutulak. Bakit? Ito ako. Binalabas ng pili. Hindi ba sa loob sa kumakain ng kain? Kain ng pusa, kain ng tao. Yung po, ang iba ka namamatay sa kain ng kain ng tao. Hindi lang yan. Pag pumasok ka dito mahirap. At kumakain ng puto. Oo. Kaya naano ko ito ako. Kaya nahawa ko dito. Gugula ka na ako. Nagugutom siya Kaya ganyan. Ay ko, ang gusto na uwi. Ay pagkaganyan, ay iba nyo nga malalabasin. Sige ko nanay, pagkawalis sa loob namin, pawalis sa tabak, kaya naman mo. Walis basa. Ginagawa na po. Ano yung sa na uwi? Sige po, punta na po tayo sa Biblia, no? Ang Biblia po ay batayan ng pagtuturo ng Diyos. Hindi kailangan bumaba ang Diyos dito, tuturuan ka. Hindi, yung Biblia lang, pag nagbabasa ka, parang tinuturuan ka. Ganyan po ang Biblia. Para kanyang tinuturuan pag binabasa mo. Kung minsan yung mga mali mo, makikita mo dyan sa Biblia. Wala naman nagturo, nagbasa ka lang. Pero naramdaman mo parang yung tunutuwid ka ng Diyos. Ganun po ang Biblia, no? Kaya mag-aaral po tayo. Bago tayo papalawag sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, tayo po yung mga lalapit sa Diyos upang hingin ang kanyang patnubay, upang siya po ang gumabay sa atin, upang lalo nating mapakinabangan ang kanyang turo't aral. Po, Panginoong Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam ng mga puso at isip ng bawat tao. Buksan mo po ang aming mga isipan, damdamin, upang lubos namin pagkinabangan ang iyong turo't aral layo sa Biblia. Meron din po mga manonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa kasulatan, ang sabi, ganito, meron tayong babasahin. Dito sa, tignan natin yung nakasulat dito, ano? Yan dito ang ating mababasa. Sa 1:21-25, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin ang lahat, inaakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na masusulat.
Ito po ang pahayag ni Juan. Sa dami pong ginawa ni Jesus sa loob ng 3 taon na kanyang ministeryo, 3 years po siya nangaral. At the age of 30, nang after na mabautismoan siya ni Juan Bautista sa Jordan River, nagsimula na po siyang mangaral sa mga tao noon. In 3 years po, siya po ay nangaral. Wala siyang tigil na nangangaral kasama ang kanyang mga alagad. Tinuturuan ng mga tao. Tinuturuan tayo. Ngayon, ang sabi ni Juan, kung yun lahat ng ginawa pala ni Jesus, ilalagay po sa libro. Ang sabi niya, hindi magkakasya sa buong daigdig. Yun ang sabi ni Juan. Ngayon, dito sa chapter 20, naman basahin na natin yung sa verse 30. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi ito natala sa aklat na ito. Marami po palang hindi nakatala na mga ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Marami palang hindi natala. Anong sabi niya sa verse 31? Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ngayon, yung natala, sabi rito, yung mga natala rito sa sinulat. Yan. Salamat sa Diyos at meron pong nasulat. Paano kung walang nasulat? Paano naman tayo ngayon na inabot ng panahon natin sa uling araw? Eh di wala tayong kamalay-malay sa harap ng Diyos. O di po ba? Buti na lang meron pong nakatala. Ngayon yung nakatala na yan, ang sabi niya, ay ano pong nakalagay? Ang sabi niya, sinulat upang sumampalataya kayo kay Jesus. Siya ang Mesiyas. Ang nakatala po pala dito, si Jesus ay tagapagligtas ayon kay Juan. Eh sino naman ang ililigtas ni Jesus? Tayo pong lahat ng tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa. Kasi po lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya wala pong naging karapat-dapat sa atin. Kahit isa, sabi ni Pablo. O basahin ko sa 3:10 ng Roma. Anong sabi ni Apostol Pablo? Walang matuwid, wala kahit isa. Kahit isang tao man lang walang nasumpungan na matuwid, kaibigan. Lahat, ang sabi niya, lahat. So, ibig sabihin, wala po talagang sino man tao na walang kasalanan. Yan po ang layunin bakit pinadala si Jesus dito sa ilalim o sa ibabaw ng mundo upang tayo po'y pangaralan niya. Alam niyo po ba kung anong simula ng pangangaral ng ating Panginoong Yesus? Ito, nakatala po yun, babasahin natin. Dito po sa San Mateo 4:17, ganito po ang pasimulang aral ng Panginoong Yesus. Magmula noon nang-aral si Jesus. Sinabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan
sapagkat malapit ng magari ang Diyos. So may kasalanan tayo, kaibigan. Kaya ang turo ng ating Panginoong Yesus, magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Magsisi, repentance, para tayo mapatawad. Kasi kung hindi po tayo magsisisi, paano po tayo patatawarin ng Diyos? Hindi tayo patatawarin. Kaya nga lagi nila sinasabi, yung matatanda, pagbalapit na daw mamatay, yung matanda, nagpapatawag sila ng mga pare, upang magumpisal bago man lang siya mamatay. Magumpisal siya sa pare. Kailangan natin ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas po ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa ating pagsampalataya sa Kanya, once na marinig po natin ang pangaral tungkol kay Yesus, nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos, kaibigan. Tingnan niyo po yung sinulat ni Apostol Pablo dito sa Roma 10:17. Yan po ang nakatala. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at nakakapakinig lamang kung may mga ngarap tungkol kay Kristo. Sabi niya, yung pakikinig yan, nagbubunga ng pananampalataya. Dahil sa iyong pakikinig, nagkakaroon ka ng kaugnayan sa Diyos. Nang dahil sa pananampalataya, nalaman mo, kaibigan, na ikaw pala'y may kasalanan sa Diyos. Dahil sa hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos, kaya po tayo nagkasala. Kagaya ng unang Adan at Eva. Yung salita ng Diyos, hindi po nila sinunod. Kaya sila pinarusahan ng Diyos sa panahon nila, Eva at Adan. Dahil hindi po sila marunong sumunod sa turo ng Diyos. Kaya nga nang dumating po si Jesus dito, isa sa mga tinuro niyang panalangin, yung Ama namin sa Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13. Anong nakalagay doon? Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yan ang sabi po niya, talikuran ng kasalanan, kaibigan. Para pagharian po tayo ng Diyos. Alam niyo po, kapag ang isang taong makasalanan, nagsisiya, tumalikod sa kasalanan, ang unang masaya ang pamilya niya. Walang pamilyang malulungkot sa kanyang mga pamilya na nakikita nilang nagsisisi po sa kanilang kasalanan. Kaya sabi pa ni Yesus sa iyong pagsasampalataya sa akin, kayo ay nagiging walang kasalanan, kaibigan. Ang sabi niya rito sa 26:18, sa second paragraph, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa atin, sabi ni Jesus, purihin ang Panginoon. Kaya tatandaan niyo po, makakasampalataya lamang tayo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pakikinig po ng pangangaral patungkol kay Yesus. Ang mahirap po kung minsan na pinangangaral nila, imbis na si Yesus ang ipangaral nila,
ang pinangangaral nila yung kanilang mga simbahan. Para bang pag pinangaral ang kanilang mga simbahan, para bang very proud sila. Malaki, marami kami. Oh, hindi ganyan. Hindi ganyan ang turo ng Biblia, kaibigan. Kaya napakahalaga ng pasampalataya natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa ating pagsampalataya, anong sinasabi ng Biblia? Patatawarin tayo sa ating makasalanan ng ating Panginoong Yesukristo. Ulitin natin anong sabi ni Jesus dito sa Gawa uli, 26:18. Anong sabi niya? At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at napapabilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Ang Diyos po ang higit na nakakahalam sa ating mga buhay. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo, isuko na po ninyo sa ating Panginoong Yesus. Yung pagsampalataya kay Yesus, malaking bagay po yun. Tandaan nyo po yan. Wala pong taong mayaman, mahirap na hindi nangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat lahat tayo, sabi nga ni Apostol Pablo, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Ganito po nakatala dito sa Roma. Tignan lang natin po, sinasabi ni Apostol Pablo. Ganito ang ating babasahin. Ganito po, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kita niyo po, anong sinasabi ng Biblia? Yung kasalanan. Yung kasalanan, yan po ang nagiging problema ng tao pagharap sa Diyos. Naalala niyo po si Apostol Pedro nung nag-backslide siya. Bumalik ulit sila sa pangingisda. Nung mabuhay na maguli ang Panginoong Yesus, nagpakita siya sa kanila. Ang sabi ni Yesus, ano ba ang makakain? Nung makita ni Pedro si Jesus, dali-dali siyang nagdamit at sinalubong siya at lumuhod sa harap niya. Anong sabi ni Pedro? Lumuhod siya, sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Alam niya yung kasalanan niya. Kaya pag makasalanan po tayo, hindi po tayo nagiging dapat sa Diyos. Dahil po sa ating pagsampalataya kay Jesus, nagiging, ano po nakalagay? Pinapatawad tayo ng Diyos. Tatandaan niyo po yan, kaibigan. Lahat ng tao, anuman po ang kanyang mga kulay, anuman ang inyong estado sa buhay, pare-pareho lang po tayo. Parang tayo, pag tumahi ka, mabaho. Lahat ng tao, tayo, mabaho, pare-pareho lang. Mayaman, mahirap, ano man ang kinain mo. Pag tumahi ka, mabaho. Kaya walang pwedeng magmalaki sa atin . Kaya kailangan po natin ang tagapagligtas kasi po nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. Yung kanyang salita, yun po ang naging dahilan nang hindi po natin sinunod ang salita ng Diyos.
Yun po naging dahan para tayo magkasala. Naalala niyo po ba si Eva at Adan? Ganyan din. Nang pinalaya sila ng Diyos, anong nangyari sa kanila? Nahihirapan sa buhay. Opo, dahil sa kasalanan. Kaya sana matuto po tayo humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating kasalanan. At sa ganoon, magiging maganda ka kaibigan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Pinagtsatsagaan mo kaming turuan upang malubos po ang aming kasiyahan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay. Bago tayo manalangin, tayo muna ay mag-picture-picture. Opo. Sige po. God bless us all po. Bye-bye. Barangay 102. Kasama si Sister, si Nanay. Oh, anong pangalan ni Nanay? Dolores. Yan. Gandang pangalan. O, di ba? Dolores. Pinoy na Pinoy. Po. God bless us all.